Okay, isang magandang hapon po. Ako po ay testimony sa tungkol po sa aking buhay. Ako po ay isang bata, ang pangalan ko po ay si Dindo Hernaldo. No? Ako po ay panganak sa Quezon Province. At ako po ay lumaking bata na pinalakan ko po ang pagiging Adventist. At nang ako po ay lumaki na, natutunan ko po ang buhay Adventista. At kasama po na aking mga magulang. Ang magulang ko po ay sila po ay hindi tunay na mga Adventist nung panahon yon. Ang aking papa po ay hindi siya born Adventist. At ang aking mama ay hindi rin po Adventist. Lumaki din, nagdalaga po siya nung mag-Adventist siya doon sa kanyang tiyahin. Ako po ay isang bata na masasabi po natin na madaling mautusan at nagkukusa. Kaya sa gabing ito mga kapatid, ang inyong abang lingkod na si Dindo Hernaldo ay siya po ay lumaki na masigasig na bata at matulunungin. Alam niyo po, naalala ko nung ako'y bata pa doon sa Quezon Province, ay kami po ay tumira doon sa Pulillo, Quezon, na masigla po ang aming pamumuhay, nakasama po ng Panginoon at ng kasama ng aking mga magulang. At kami po ay nakaranas ng mamuhay na tahimik kasi marami pong mga kapatiran doon na nagpatira po ng isang lugar doon sa Quezon Province, sa Pulillo, sa Calubakis, sa Sitio Agta. Kaya nung ako po ay lumaki, ako po ay nag-aral doon sa elementary sa Calubakis, no? At kasi sa pagiging bata, nung nag-aral po ko, ay talagang yun ang kinagisnan ko na magkusa. At ganun din po, sa madaling salita, ay nung ako po grade 3 na, transfer po kami ng Real Quezon. Doon po ako sa Real Quezon na natutong magtinda ng puto, pandesal. At kung ako po ay inyong tatanungin, ako po ay hindi lumaking masyado ang katawan. Ako po ay talagang bihasa. Kahit ano pong pagtitinda ay aking pinapasok. Kaya salamat po sa Panginoon na meron akong mga magulang naging Adventist. Ako po ay lumaki na isang bata na masunurin, may pagkatakot sa magulang. Nung ako po ay lumaki, ay yun po ang nakasanayan ko na tumulong sa aking mga magulang, tumulong sa aking naranasan din po namin ang magborlit ng mga kahoy, dos por lapad doon po sa Kinanliman sa Real Quezon. Kaya kung ating pong babalikan yung buhay po namin sa Pulillo, Quezon, kami po ay nakaranas ng matinding pagsubok ng aming buhay na kami po ay nagka-malaria. Sakit ng malaria. Kaya kung babalik tanawan ko po ang buhay noon kaysa ngayon, ay mas maganda po ang buhay noon kaysa sa ngayon. Kaya sa mga oras na ito, yung batang iyon na aking sa inyo, na ako po yun, yung batang yun na kinikwento ko sa inyo, na doon po sa Real Quezon, naranasan ko po yan na magtrabaho magtinda ng puto, balot. Kasi noon ang tinapay po na mura pa lang noon, nung panahon na yun. Nung ako po yung nag-aaral, ay naranasan ko rin pong mag-ipon. Naranasan ko po yung 2 pesos na giring-giring na may kalabaw at may niyog. Alam ko po ito naranasan nyo rin ang buhay ko po noon. Kaya ako po ay lumaki na bata na masunurin, masigasig na kabataan sa pagiging Adventist. At kahit po
maranasan natin ang mga pagsubok sa buhay ay hindi po ako bumitaw sa Panginoon. At nung time na yon, April 15, 1985 po ako ay nabautisman doon po sa Agos-Agos. Sa pagbautismo po ni Pastor Flores, Jasper Flores, siya po ang nagbautismo sa akin nung time na yon. Kaya sa gabing ito ay tayo po ay patuloy na magsasalaysay ng aking buhay na naranasan ko po ang naging EY leader, naging Sabbath School leader. At nung ako po ay nag-high school, doon po sa Pasay, nag-aral po ako ng high school. Hanggang second year lang po ako doon, may scholar po ako ng time na yun. Ngunit nung pong nakita ko po ang aking lolo, ako po ay sumama ng Masbate City. Kaya nung ako makagraduate ng elementary at nung ako po ay nagpasya na mag-aral ng high school sa Pasay, ay doon ko po naranasan hindi ko pa naranasan ang makipagbarkada. At nung ang lumaon po ako ay nag-transfer Masbate, ay doon ko po naranasan ang buhay ng Masbate, buhay probinsya sa Masbate. Kasi sa Real Quezon ay hindi po ako napabarkada. Kaya nung ako po ay napamasbate, doon po kasi first time ko pong nakita ang King Lolo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nung ako po ay nasa Masbate na nagtransfer po ako, doon ko po naranasan ang mag-inom, no? Nakatesting pong manigarilyo. Kahit po ko ay nandyan na sa EY leader na ako, ay naranasan ko po yung mga aking mga followers, naranasan ko po ang buhay na mag-inom, magsayaw. At doon ko po napagtanto, nung ako po nag-aaral ng second year hanggang third year, fourth year. Doon, naging liwaliw po ako, lumaki ako yung hindi ko po naranasan magbarkada, naranasan ko po doon. Kasi ang aking mga lulahin ko po at lolo ko noon ay hindi po sila Adventist. Pero po ako'y patuloy pa rin nagsisimba. Patuloy. Kahit ako po'y nagkakamali na, kakasala sa Panginoon. At kaya sa gabing ito mga kapatid, patuloy ko pong sa iyo, nakarabarkada po ko. Nagkaroon ko ng sweetheart na tagalabas. At naranasan ko din pong makipagsayaw kahit EY leader na po ako. Kaya nung ako po ay nakagraduate ng high school 1998, March po ako 1998 nang magka-graduate sa high school, ay umuwi yung kuya ko. Sabi niya, sumama ka sa akin, punta tayo ng Manila. At sila mama ay nasa Real Quezon, nasa Panukulan noon. Kaya graduate ko po ng high school, ay ako po ay nagpa-rebaptize nung panahon po ni Brother Mark Penley. Kaya naranasan ko po ang buhay na nakakain po ko ng karumaldumal, nakapag-inom, at hindi po sa batid ng aking mga magulang noon. Doon po sa Panukulan na ako ay pumunta na nang makagraduate po, nang pumunta po kami ng Panukulan, nabarkada rin ako doon, nagiinom, nalasing, hindi po umuwi sa bahay. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid at mga ginigilig kong mga kaibigan, ang ito pong testimony ko ng buhay ko ay noong 1998 po, nagpa-rebaptize po ako. At sabi ko, Panginoon, ayaw ko nang balikan pa yung dati kong ginagawa. Kaya sa gabing ito, ay ako po ay nagpasya na aking isalaysay ang buhay ko. Kaya kung ano po yung magandang naranasan ko nang ako'y maliit pang bata, ay naging masunurin ako sa mga magulang ko. Na ako po'y napalayo sa kanila nung high school po ako. Nabarkada po ako at naranasan na mag-inom. At masarap pala magliwaliw ng mga kapatid, pero hindi po pala maganda. Kaya doon ipinangako ko sa Panginoon na ako'y magbabalik, magpaparebaptize. Kaya nung ako'y magpaparebaptize, ako po ay nag-aral po ng Nabotas. At doon ko rin po naranasan mga kapatid ang pagsubok
sa aking buhay na Biyernes po ng gabi ay ako po yung nagsa-sidecar. Kaya mga kapatid, nung ako yung nagsa-sidecar ay Sabado na magsasabat na yun. Doon ko po naranasan ang pagsubok sa buhay ko na ako'y nakulong. No? Ngunit alam niyo po mga kapatid na isang pag-iingat ng Panginoon na kahit po ako ay nakagawa ng pagkakamali sa Panginoon ay binago niya ang wala ko at sabi ko ayaw ko nang balikan. Yung pong nangunguryente sa akin mga kapatid, mga kaibigan, ay nakuryente imbes na ako yung makuryente. At nanaginip din po ako ng isang panaginip na nakita po ako ng puti na tila ay nakita ko po doon ang isang tila na may isa pong kabaong at sa ko daw po ay nakita ko doon ang aking sarili na andun ako sa kabaong na yun. At iiyak po yung aking mga magulang sa aking panaginip. At nung ako'y magising, sabi ko salamat sa Panginoon ako'y binuhay pa niyang muli. Kaya mga kapatid, nung ako po ay nag-drop out sa NPC, sa Nabotas Polytechnic College, ako po ay nag-transfer ng EUP. Nung ako po ay mag-transfer ng EUP, ay doon po ako nakapag-aral. At kasama ko po ang aking mga magulang. At ang aking papa po ay nandun noong timeline na sa Papua New Guinea. Kaya sa gabing ito mga kapatid, ay shortcut ko pong aking mga mahaba ko pong kasaysayan ng buhay nang ako po ay nag-aral ng EUP, nag-working, tapos nag-aral, ngunit sa kapalarang hindi kasamang palad, ako po hindi nakatapos. At nagpalipat-lipat po kami ng bahay at nag-join po ako ng One Tao Missionary. Nung mag-One Tao po sa missionary ako, na-assign po ako nag-training po kami sa Balubad, sa Cavite. At nung pagkatapos po namin sa training po namin sa Balubad ng One Tao Missionary, doon po ako na-assign sa Sultan Kudarat sa Bagong Bayan. Kaya nung ako po makatapos ng One Tao Missionary sa isang taon po na ngayon paglilingkod doon, sa awa ng Panginoon kami po ay nakapabautismo. Hanggang ako ay sabi ko magbabago na ako, babalikan ko na yung dating gawain na ginagawa ko para sa Panginoon. Kaya hanggang sa ngayon ay nung ako po ay nakapag-asawa, nung nakapag-asawa po hindi na ako nakabalik ng EUP, hindi na po ako nakapagtapos. At ako po ay nakapag-asawa bago po ako nag-asawa ay pumunta po, na-assign po ako ng layman sa Cebu at na-assign din po ako ng Bohol. At nakilala ko po ang aking may bahay, Joela kay Padre po, ang asang naging bahay ay ako may bahay. At kami po ay nagpasya na magkita. Sa madaling salita mga kapatid, ako ay po nagpunta sa kanila. Nagpakilala po ako sa kanyang mga magulang na ako ay desidido na maging asawa ko ang kanyang mga anak. Kaya ako po napunta roon at hanga po ang aking papa na sabi niya, anak, ngayon lang ako nakaranas sa iyo na ikaw ang nagpunta doon sa iyong magiging biyanan. Kaya nung ako po doon ay nag-stay ng malahabang panahon, ako po ay sumasama doon sa naging biyanan ko. Kahit hindi ko pa siya biyanan noon, binata pa ako noon, ay hindi pa kami kinasal, ay sumama ako. Kaya mga kapatid, ang kabutihan po ng Panginoon ay sumakin. Ngunit sa di kalaunan kami po ay nagpakasal ng April 18, 2016. At hindi rin po pinalad. Nagkaanak po kami ng asawa ko at kami napunta ng Masbate. Nagliman po ko doon. At pagkabalik po namin sa Bicol, nagbalik ulit ako ng Bohol. Kaya sa gabing ito mga kapatid, ang buhay po ng inyong abang lingkod ay napakasaklap. Ngunit nung ako po ay nakaranas na iwanan po ako ng aking asawa, ay ako'y umiyak araw at gabi. Napakasakit po talaga na iwanan ka ng iyong asawa. Ngunit hanggang ngayon, ay tinalaga ko po ang aking buhay. Araw at gabi akong umiyak at nagpasalamat po ko sa Panginoon na may siyang ginamit siyang tao na ako po'y pumasok sa pagiging kolpoltor o sa isang kambaser, gawain ng Panginoon, sa awa ng Panginoon po kayo nakarecover at itinaga ko yung aking sarili. Kaya itong kasaysayan ko mga kapatid, ang hanggang sa ngayon, ako po ay nagpapagamit sa Panginoon na magagawa ng Panginoon. Kahit po tayo nagkakamali,
ang Diyos po ay patuloy na magpapatawad. Kaya salamat po sa inyong panunood, salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta. At itong aking testimony kung paano po ako naging Seventh Adventist